Dala ang kahong-kahong dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa paghahain ng reklamong plunder o pandarambong sa Office of the Ombudsman. Laban yan kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo. I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Tingnan nyo lang po kung hindi ba recycled ito, rehash. 2018, bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file. Nag-ingay na siya noon, siniraan na niya ako. Siya pang senador noon, no? Ako hindi pa, kandidato pa lang. Same issue. Nung 2021, akala naman niya natatakbo ako, same issue. Last year, nung ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024. Same issue. Napapansin ko, talagang merong gumugulo Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. Senator Bongo natuklasan ang ginawang kalokohan ni Antonio Trillanes. Welcome back to Kaakibat TV. Nitong Lunes nga, October 20, 2025 ay formal lang nagsampa ng reklamong plunder ang natalo sa pagkaalkandi ng Caloocan at dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senador Bongo. Ayon kay Trillanes, ang amaumano ni Bongo ang nagmamayari ng CLTG Builders at Alfrego Builders na pagmamayari ng kapatid ni Bongo na nakakuha umano ng bilyon-bilyong kontrata noong panahon ni dating Pangulong Duterte na nakipagpartner din umano ang mga nasabing construction company sa St. Gerard Construction na pagmamayari ng mag-asawang Carly at Sara Diskaya. Dala ang kahong-kahong dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa paghahain ng reklamong plunder o pandarambong sa Office of the Ombudsman. Laban yan kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at sa ama at kapatid ng senador para sa halos 7 milyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa CLTG Builders at Alfrego Builders ng mga go. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Sino po ang main plunderer dito po sa akin? Si Bongo. Kasi siya yung central figure dun sa tatay at kapatid, tapos yung kanyang relationship with Duterte enabled this. Alegasyon ni Trillanes, nasa 200 proyekto umano ang nakuha ng mga kaanak ni Go mula nang maging mayor si Duterte noong 2008 hanggang sa maging presidente ito. Karamihan umano ay nasa Davao Region at Davao City. May flood control, merong mga road widening, lahat-lahat. At ito nga, ang assumption natin dito, kahit na kompleto o nagawa yung proyekto, pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag-benepisyo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. Git ni Trillanes, kulang sa puhunan ng CLTG at Alfrego Builders pero gumawa ng paraan para makakuha ng malalaking proyekto sa pakikisosyo sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. 816 million pesos umano ang halaga ng mga proyektong napunta sa joint venture ng mga Go at ng mga Diskaya. Undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Pinabulaanan ni Senador Go ang mga alegasyon. Lahat naman tayo may negosyo, yung mga pamilya natin. Lahat ng pamilya may negosyo. But hindi po ako nakikialam dyan. Nakialam ba ako? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. Binigyan ko ba ng pabor ang aking pamilya? Hindi. Ayon kay Go, haharapin niya ang reklamo at
handa ring kasuhan ang sariling kadugo kung nagkamali sila. Meron naman pong COA na pwede naman pong tumingin kung meron bang pagkukulang o meron bang irregularities dito sa mga proyektong ito. Kasuhan niyo po. Kaya sabi ko nga, ako pa mismo, willing po akong kasuhan kahit kapamilya ko, kahit sino pa yan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, naihain na noon sa Department of Justice ang reklamong ito. Pero agad raw pinadala sa Office of the Ombudsman ng Prosecutor General noon na si Benedicto Malcontento na hindi dumaan sa Justice Secretary na noon ay si Ombudsman Remulla. Itong kasong ito, may pag-aaralan pa. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to nung panahon na yon. Dadaan niya sa evaluation, fact-finding, at preliminary investigation. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, maaaring makatulong ang reklamong ito sa gumugulong ng investigasyon nila ng DPWH sa CLTG at sa mga diskaya. Binibigyan kami niyan ng hudyat kung saan kami dapat tumingin. Kasi nga, interesado kami dyan, pero kung nandyan na ang dokumento at meron na siyang mga project number, mga identifying marks, mas madali namin mahahanap yan sa DPWH. Ngunit matapos ang pahayag ni Antonio Trillanes ay naglabas agad ng pahayag si Senator Bongo na kung saan sinupalpal ang dating senador na si Antonio Trillanes na halatang diversionary tactics lang ang ginawa para ilihis ang investigasyon sa kontrobersya ng maanumalyang flood control projects. I have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the Ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the Ombudsman will be fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos. I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Huwag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no, na sinusunod o playbook. As a Filipino, I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang tao niyan, magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli, tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script, if there's any. Ito ay isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kahapon nga lang nabanggit ni former Governor Chavit Singson, another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Diba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko talagang merong gumugulo eh. Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos
in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Sa kanina naman po, sa final sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Kita mo na, nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman, sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya, ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. At isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako contractor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. At may delikadesa po ako. Yung prinsipyo po ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi ko sasayangin yan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira, katrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Sa patuloy nga ng pahayag ni Senator Bongo ay ibinunyag dito ang natuklasang kalokohan ni Antonio Trillanes na kung saan ipinakita ni Senator Bongo ang recycle o paulit-ulit na kwento sa ginawang reklamo ni Antonio Trillanes laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanya na halatang ginugulo lang ang investigasyon para may mapagtakpan para sa buong kwento. Narito ating panoorin ang video. Tingnan niyo lang po kung hindi ba recycled ito, rehash. 2018, September of 2018. Bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file. Unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon, siniraan na niya ako. Siya pang senador noon, no? Ako hindi pa, kandidato pa lang. Same issue. Nung 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue. July of 2021.
Last year, nung ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024. Same issue. The same. Yung suot niya, ngayon, ay araw na ito. Ito, July of 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay ng suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Polo na nga siya ng puti para pumuti kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga ghost rin na yun ang nabalitaan ko noon. So, sana naman tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Eh kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Wala pa po ako kay Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero nung 1998, at isa po sa aking naging kondisyon, nung nagtrabaho po ako kay Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observe delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya, 2016, dala-dala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin, hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko. Lahat dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At paulit-ulit na magiging issue niyan. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Dahil ako mismo, hindi po ako papayag na magninegosyo po ang aking pamilya sa gobyerno. At hindi po ako bibigay ng pabor sa kanila. Hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang magninegosyo. As long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako. Yan po ang pwede kong pangalagaan at ipagmalaki sa inyo ang aking pangalan po at isang probinsyano lamang po ako. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin. Hindi po ako korap at ako po'y taus-pusong
nagsiservisyo lamang sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya pakiusap ko lang po, ang issue po dito ay ang corruption sa gobyerno. Ang issue po dito ang flood control. Ang issue po dito anomalous projects. Ang issue po dito ghost projects. Nasa na po yun dapat panagutin? Inaantay po ng ating mga kababayan. Ayoko na pong aksayahin yung panahon. Sayang yung oras natin dito. Sana makapagtrabaho na tayo. Mas mahalaga sa akin ang trabaho, ang serbisyo at ang kapakanan ng mga Pilipino. Alam naman po ng taong bayan kung sino po yung nagtatrabaho at alam po ng taong bayan kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Ako, sipag, more serbisyo at malasakit ang pagtutuunan ko ng pansin. Simula noon hanggang ngayon, yan naman po ang aking ginagawa. At alam po ng Pilipino kung sino yung nagsiservisyo at nagtatrabaho. Nasa Pilipino na po yan kung kanino po kayo maniwala. Nasa sa inyo na po yan. Mga kababayan ko, patuloy nating labanan ng korupsyon sa gobyerno. Please lang, labanan natin ang korupsyon sa gobyerno, labanan natin itong mga kalokohan, ikulong po ang mga korap, ikulong po ang mga magnanakaw. Huwag na pong ilihis ang issue. Kawawa yung Pilipino pag nililihis po ang issue. Umiikot-ikot na po tayo. At nakita niyo naman siguro yung complaint ni Trillanes sa mga binigay naman niya sa mga reporters. Paulit-ulit na po, rehash talaga, paulit-ulit, paninira talaga. Talagang paninira at inililihis yung totoong issue. Yun talagang totoo dito ngayon, nililihis niya. Paulit-ulit lang. The same mo, sabi ko nga, 4 na taon na. 2018, 2021, 2024, 2025. Pareho lang yung complaint niya. Na-file na po niya ito last year. Na-file na po niya ito last year. Tapos na po election. Nanalo na nga po ako, naging number 1 pa. Salamat at mas naniwala kayo sa akin kaysa kay Trillanes. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Dahil ako naman po itaos pusong magsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Siya yung tamad at alam ng Pilipino sino yung corrupt. Siya yun. Salamat po sa inyong oras at pakikinig sa akin. Ako, pakiusap po ito. Hindi po ito pagtuturo the Ombudsman and the DPWH to seek the truth, not the script, if there is any. Tumbukin nyo lang po ang katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi. Pag inilihis yung issue, magulo po ito. Magagalit po ang Pilipino. Magagalit ang Pilipino pag niloloko nyo ang ating mga kababayan sa katotohanan. Yung katotohanan lamang po, tumbukin nyo po. I am one with our countrymen in this crusade and fight against corruption. Ikulong ang mga kurakot at mga magnanakaw. Kilala nyo naman yung mga buhaya. Napapangalanan na eh. Yung iba nagtatago lang talaga. Hindi ko alam saan sila nagtatago o pinagtatakpan nyo lang talaga para ilihis yung katotohanan. Dito lang tayo sa katotohanan. The truth. Hindi kayo magkakamali. Pag doon lang tayo sa katotohanan. Salamat po. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!